matututunan ngayong umaga pong ito patungkol po sa ulcers, no? Ayan po, bibigyan ko po kayo ng mga karagdagang kaalaman patungkol dyan sa mga ulcer na yan, which is very common po na nangyayari po sa ating pangangatawan, no? Kapag tatandaan ko pag po ay nag-discuss po dito para po sa inyo ay yung mga common diseases po para at least magkaroon po tayo ng idea patungkol dyan sa mga sakit po na yan. Alright, so again, let's all be excited and patuloy nyo pong i-share po ang link po na ito sa mga kamag-anakan, kaibigan po ninyo. And also, mas maganda po, i-share nyo po mismo sa inyong wall or sa mismong timeline nyo po para at least nakikita po ng mga kamag-anakan po ninyo, nanonood po kayo ng ganitong klaseng programa. No? At again, ay maraming salamat po sa mga pag-antabay at sa mga nanonood po ngayon dito sa ating impormasyong pangkalusugan. Muli ako po ang inyong host na si Brother Conrad at nandito ang mga nagagandang mga co-host para po sa kanilang unang pabati po para po sa inyo. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat at muli ay nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nandito na naman po tayo at lagi ko lang sasabihin sa inyo na enjoy lang tayo habang nanonood ng ating programa. At ang ganda ng topic ngayon and I hope na maraming makaka-relate dito kasi yan ang mga sakit ng mga kabataan, karamihang kabataan na mahihilig sa mga sodas. At binabati ko ang mga taga North, South, East, West corners ng ating simbahan, ang mga area leaders at mga group members. At saka ang aking mga mahal sa buhay dyan, hello. At syempre kayo rin na mga mahal ko sa aking area, ang South area, hello kayo dyan, hindi ko daw sila nababate. Pero sabi ko, nandun na nga ang North, South, East, West corners, nandun na po kayo lahat. Oo. At syempre, yung ating guest kahapon, Ma'am Sheila Tiru, hello. Nawa ay nakatulog ka at maayos ang iyong pakiramdam ngayon. Hello kayo dyan. At syempre, ang ating pastor, oo, nawa ay dahil napakaaga ng kanyang devotion, Diyos ko, hindi pa nagsasara ang araw, ay ang gabi meron na agad. Amen. Ganun katindi ang ating pastor. Amen. Oo. Kaya, yun lang po. At siyempre, ang mga kakosa ko daw, hindi ko na rin nababate. Ang mga senior citizen, hello kayo dyan. At enjoy lang po tayo. Yun lang po, maraming salamat. Good morning. Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa aming po mga kaibigan dyan. Mga kapatiran po na nandyan na uli at nakaabang sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan. At nagpapasalamat po kami sa inyo dahil patuloy ho kayong nag-antabay, nanonood po sa ating programa po ng ating simbahan. Maraming salamat po na hindi ho kayo nawawala dyan. At maraming salamat sa Panginoon dahil patuloy niyang sinusustain ang lahat ng ating pangailangan, maski dito sa pag-provide ng pang-load para makanood ang mga kapatiran natin dito sa ating mga programa ng ating simbahan. Maraming salamat po. At binabati ko rin po ang mga kapatiran natin abroad. Magandang araw po sa inyong lahat dyan. Nawa ay nasa maayos pong kalagayan kayong lahat. At binabati ko rin si Ma'am Ningning Nacionales. Yan, bagong friend ko si Ma'am Ningning. Wow. Nakita ko siya kanina sa New Every Morning. Bagong viewer siya at kinamusta ko. Ayan, so siya ay bagong Kristiyano lang, 2 years pa lang siyang Kristiyano at nakita niya itong programa natin. Actually, nakarating na daw siya dito sa ating simbahan ng 2019 pa. At nawala siya, nagpunta siya ng abroad at nandito pa rin siya nanonood sa atin, patuloy siyang nagsusubaybay sa ating programa at nagpapasalamat siya na napakadami daw po ng ating programa na ating simbahan at lumalago din siya sa ating mga program.
Magandang umaga sa iyo, ma'am, pati sa iyong asawa na si Sir Jason. At binabati ko rin po ang aking nanay na nanonood ngayon. Magandang umaga sa iyo dyan, ma. At patuloy kayong ingatan ng Panginoon at kasama si Papa. Yan. At magantabay lang ho kayo dyan at magandang ating pag-uusapan about ulcers. Alam ko ako makaka-relate dito, Sir Conrad. Kasi meron ako niyan. Ayan, so mantabay lang ho kayo dyan. Lahat po tayo mag-enjoy at matuto. Yun lamang po at maraming salamat. Alright, so again, ay maraming salamat po sa mga live viewers po natin. We already have 53 live viewers at patuloy po kayo na maghikayat ng mga kapatiran na alam ninyo na makakatulong ang itong programang ito patungkol po sa kalusugan. Alright, sige, mas maganda tuloy-tuloy na po tayo para marami po tayong matutunan ngayong umaga pong ito. Tulad nga po ng sinabi ko, ang tatalakayin po natin ngayon is all about ulcers. Yan. Ano pang meron dyan? Particularly peptic. Peptic, yan. Peptic ulcers po. Peptic ulcer ang ating pag-aaralan ngayong umaga pong ito. No? Ang mga tatalakayin natin dyan, no, is what is peptic ulcer? No? I-define po natin yan. Ano bang cause ng peptic ulcer? At nandyan din yung, tatalakayin din natin dyan yung symptoms ng peptic ulcer at ano yung mga komplikasyon ng peptic ulcer. Kasi meron po yan, may pupuntahan po yan ng mga komplikasyon. Mukha lang parang ulcer lang yan, pero pag pinabayaan natin, meron pong komplikasyon yan. At ano po ba yung treatment at prevention? And paano natin, kung mabibigyan pa po tayo ng oras, kung abutin tayo ng oras po mamaya, is meron parang short video clip po dyan kung paano nade-develop yung peptic ulcer. Para magkaroon po kayo ng idea patungkol po dyan. Alright, so sige, i-define po na natin ang peptic ulcer. Ano nga ba yung peptic ulcer po na yan? No? A peptic ulcer is a sore or an open painful wound. Ibig sabihin may sugat po. May sugat po doon po sa ating stomach lining. No? Meron din po dyan sa lower esophagus at meron din po dyan sa may ating small intestine. Maliit na bituka. Yan, mga sore or mga sugat. Usually sinasabi nila gasgas. Yan, opo, tama po yan. So, yan po ang meron po diyan pag sinabi nating ulcer. Ibig sabihin, meron pwedeng sa may bandang esophagus, lower esophagus po natin, doon sa stomach lining po natin, or also doon sa ating small intestine. Mamaya ipapakita ko po, may picture po diyan na kung saan po pwedeng magkaroon po or saan bahagi yung mga ulcer po na yan. Alright? So, ano ba yung meron din mga types of peptic ulcer or meron din mga iba't ibang uri ng ulcers? Nandyan si gastric ulcer that develop inside the stomach. Yun nga yung sinasabi kong esophageal ulcer which develop inside the esophagus naman. No? Nandyan din ang duodenal ulcer. Okay, so ulcers that develop upper section of the small intestine naman po, or called the duodenum. So yan po. So yan po yung mga type of peptic ulcer. Hindi lamang po isa yan. No, pwede pong mag-develop yan sa iba't ibang bahagi ng ating stomach lining. All right. So again, yan po. Nakikita niyo po yung mga pictures po na yung picture po na yan ay nakikita po niyo yung parang dark red. Yan po yung mga ulcer. Okay? So pwede pong mapunta doon sa gastric, duodenal, or doon sa esophageal ulcer. Iba't iba rin po ang symptoms niyan. Kung sakasakali man po magkaroon po kayo ng gastric ulcer or duodenal ulcer, iba po yung symptoms niyang mga yan. Okay? Iba-iba po. Minsan, nandyan po yung pagtapos kumain, saka lang masakit, or kapag tapos kumain, or bago kumain, or pag walang laman ng tiyan, dun siya masakit. So, iba't iba po. Kaya dun pa lang, malalaman pa lang nung doktor, meron tong gastric ulcer. Kasi bago kumain, masakit. Or nawawala kapag binigyan ng pagkain. Okay, so yan po yung mga kinds of or types of ulcer at nakita nyo po dyan sa picture yung tawag nito yung kung saan matatagpuan or pwedeng mangyari yung ulcer. Again, sugat po yan. No? Sugat po yan doon sa inyong stomach
lining. Ngayon, ang tanong po natin, bakit nagkakaroon ng sugat? No, bakit kaya? Ano kayang sanhi nitong mga sugat na ito? Itong mga ulcer na ito? At ano ba yung pwedeng maging cause nitong mga sugat na ito? Alright, so causes of peptic ulcers. No? Maraming factor na pwedeng mag-cause itong peptic ulcer na to. Number 1 po dyan, yung sinasabi natin kahapon, yung tinatalakay po nila Doc Eugene na H. pylori or Helicobacter pylori. No, yan po ay isang bacteria, a type of bacteria that can cause a stomach infection and inflammation. Bigyan ko lamang po sila ng idea, ma'am, dito sa H. pylori na to. Tulad nga na sinabi ni Doc Eugene kahapon, ano po ito, common po sa atin ito. Meron po talaga tayong nakukuhang ganito, no, na H. pylori. Lalong-lalo na dito po sa atin. No, sa Pilipinas. Bakit po? Kasi yung H. pylori na yan, nakukuha po yan sa mga hindi maayos na tubig, doon sa hindi nahuhugasan na maayos na mga pinggan, kutsara. Kaya dapat po talaga maganda yung mga kutsara po natin ay ini-steam or pinapakuluan. Okay? Kasi nga, pwedeng makuha natin yan. Very common yan dyan sa mga ganyang klaseng lugar, yung H. pylori na yan. Kaya nga, hindi natin alam na nakukuha na natin yung H. pylori na yan. Pero nga lang, ang sabi sa research is hindi siya nagkukos ng infection sa atin. Okay? Hindi po talaga siya nagkukos ng infection. But sabi po ng ibang mga research is unknown po yun. Bakit hindi nagkukos? Pero alam nyo ba na ang pinaka-cause ng peptic ulcer is yung H. pylori. Siya po talaga yung main cause ng peptic ulcer. Itong Helicobacter pylori. Yan po, according to the studies, no, na ito po talaga yung almost 70% na nagkakaroon ng peptic ulcer ay bunga po ng Helicobacter pylori. Minsan kasi akala nila it is because of the smoking, alcohol drinking, or too much spicy foods, no? Pero yun lang po ay nagtitrigger. Kumbaga, sumasakit siya, meron ka na talagang ulcer. No, nagkaroon ka na talaga ng ulcer, bunga po ng Helicobacter pylori. No, yan po talaga yun. Meron po talaga ikaw na infection, bunga po niyang Helicobacter pylori po na yan. No, kaya nga sinasabi nga dyan is meron po talaga tayo niyan, no? At pwede po siyang magstay sa ating stomach for several years. Yang Helicobacter po na yan. At yun nga, sinasabi nga nila na ang Helicobacter ay idadamage yung ating stomach lining. Pag na-damage po yung stomach lining po natin, ang mangyayari po niyan, yung acid na nandoon sa stomach lining po natin ay papasok doon sa na-damage. Kaya nagkakaroon po ng sugat or ulcer. Yan po yung sinasabi po natin. So, pwede po yan, yung Helicobacter, pwede po matagpuan dyan ang tawag nito, pwede po matagpuan doon sa gastric, so duodenal. So, pwede niyang sirain po yung mga stomach lining po natin doon sa bahagi po na yon at magkukos po yun ng ulcer po natin. Okay? So, yun po yung H. pylori disease. And also, pwede rin pong sanhi yung too much nga na pag-inom ng mga medications like ibuprofen, anti-inflammatory drugs, kasi mataas po yung acid po ng mga yan. No? Yung mga ibuprofen po na yan. So, pwede rin po yan makakos ng peptic ulcer. Ano pa ba yung pwede nating mag-cause? Smoking. Kasi po, pwede po yung smoking ay mababawasan niya po or pwede niyang man-neutralize yung acid sa ating stomach lining. Kapag na-neutralize niya po yung acid, pwede po makadamage yun ng stomach lining po natin. Yung smoking po na yan. And yung sinasabi nga po na drinking too much alcohol, pwede rin po yan makapag-cause ng peptic ulcer. And also, syempre, pag nag-radiation therapy na, and also, pero meron din po tayong stomach cancer. So, those are the causes of peptic ulcers. But, yun nga, kaya ako binigyan ng emphasis yung H. pylori, kasi siya yung pinaka-common na dahilan kung bakit talaga tayo nagkakaroon ng peptic ulcer. Tandaan nyo po yun. Kaya nga po, sinasabi nila na pag may ulcer ka na, hindi ka na pwedeng kumain ng mga spicy foods,
at yung acidic na pagkain. Kasi nga, mas lalong mai-irritate, matitrigger at mai-irritate yung sugat na nandoon sa loob ng iyong tiyan. No, katandaan po natin, no, yung tiyan po or lining po yung stomach po natin ay may sugat. Tapos iinuman mo or kakainan mo ng mga spicy foods, talagang masakit, mahapdi. Opo, mahapdi po talaga 'yon. Sir, ko naalala ko nung bata ako. Kasi bago ako mag-breakfast, hindi pa ako nagbe-breakfast, umiinom na ako ng soft drinks. Nako, ayan. Yan, parang yun ang naging instead na kape, soft drinks agad. Yeah. Kaya ang tendency na-develop yung na yon, yung peptic ulcer. Na kaya iwasan natin yung na yan. Iwasan po talaga 'yon. Yeah. Soft drinks. Yung isa po 'yan, makakapag-trigger po talaga 'yan nung sinasabi po nating peptic ulcer na 'yan. All right? So sige, tuloy po tayo. Ano naman yung mga simptomas ng peptic ulcer and also yung mga complications nitong peptic ulcer po na ito? All right? Para at least malaman po natin. Pag nararamdaman po natin yung mga ganitong klaseng or may babanggitin po mga simptomas, kapag naramdaman nyo po ito, consider nyo na po. Pero hindi ko po sinasabi na ulcer agad po yun, no? I-consider nyo lamang po na baka ulcer po ito. The most common symptom of a peptic ulcer is burning abdominal pain, no? Common po talaga yan, no? Parang ang hapdi, no? Parang ang hapdi at parang pananakit po talaga ng stomach. At dito yan sa may bandang gitna. Sa may sikmura. Sa may sikmura po yan. Hindi yan dito sa may bandang baba or gilid. Sa sikmura po yan. Pag nakakapa nyo po yung ribs po ninyo, yung center po ng ribs po ninyo, konting baba lang po, ayan. Yan yung sinasabing stomach po natin. Nandyan po yung ating stomach. Abdominal pain. Burning abdominal pain that extends to navel to chest. No? Kasi nga, may esophageal Kaya may parang dito may bandang chest na po natin, no? Lower esophageal. Tandaan po natin, esophagus natin hindi lang po hanggang dito 'yan. Medyo mahaba-haba po 'yan, no? Umaabot din po 'yan dito. Kaya nga sinasabi diyan, navel, yung ano po yung navel? Pusod. Opo, pusod at sa chest po natin, which range from the mild to severe. Yan po ang isa sa mga simptomas po ng peptic ulcer. Ano pa yung isang simptomas? In some cases, the pain may wake you up at night. Small peptic ulcers may not produce any symptoms in early phases. No, bakit gigisingin ka sa gabi? Kasi nga diyan nagkakaroon ng emptying Walang ganong laman ng iyong tiyan pag gabi na, 'di ba? Syempre natulog ka na, napapahinga ka na at walang laman ng iyong tiyan, diyan nagkakaroon ng matinding pain during night time. All right. So next po, nandiyan din po yung change in appetite. No, hindi ka na ganong kumakain kasi nga masakit, no? And nandiyan din po yung pagsusuka, nandiyan din po yung medyo malala na to, bloody and dark stools. Medyo ibig sabihin nagkaroon na ng butas doon mismo sa may stomach lining mo. No, iba na yung ano nito kapag nagkaroon ka ng bloody or dark stools. Ano na yan, sir? Baka grabe na yung bleeding Yeah, may bleeding na ibig sabihin. May dugo na yung poops Diba? Yan, tama po. So, ito lang din pala tandaan, hindi lang po patungkol sa peptic ulcer. Pag yung dumi nyo po ay ganito ang kulay, dark stool, no, may tendency po na meron po kayong internal bleeding. Okay? Kaya nga po, babantayan nyo po yan. Pero depende rin po, baka po nakakain kayo ng magkokos dark color din. Dark color din. Pero depende po. Pero kung araw-araw, ay ganyan po, dark stools or bloody stools, ibig sabihin po, meron po kayong internal bleeding or meron po kayong bleeding doon sa stomach po ninyo. Okay? So, pwede po nyong i-consider po yan. Kaya, maganda, magpa-check up po pag meron po kayo, kapag na-obserbahan nyo po na may dark stools po kayo. No? Kasi hindi po normal yun. Hindi po normal yun na meron po kayong dark stools. Obserbahan nyo po, obserbahan. Alright? So, unexplained weight loss. Yan din, Tama. medyo alarming na rin yan, unexplained weight loss. Kasi hindi ka na talaga
kumbaga, hindi mo na kayang kumain, kaya nagkakaroon ng ganito, unexplained weight loss. So, alarming na rin po ito. Pero sana hindi ka na humantong Hindi dyan. na aabot Oo, dyan. hindi ka na umabot dyan. Indigestion. Parang ito po ay Mahirap bloated. na, Oo. hindi makatunaw na yung Tama po. pagkain Kasi nga, dyan. yung stomach lining mo, tandaan po Oo. natin, ang stomach po natin, yung sinabi po ni Ma'am Sheila kahapon, ano po yan, parang siya yung... Gilingan. Oo, gilingan. Oo, Oo. siya yung parang gilingan po natin doon sa ating, or siya yung nagdadigest, or siya yung talagang tawag nito, nag-chop nung mga kinakain po Kinain. natin. No? And yet, may damage or merong sugat, so hindi maganda yung pagtadtad ng mga kinain po natin. So, indigestion, vomiting, and also chest pain. Bakit nagkakaroon ng chest pain? Pwede pong bunga po yan ng esophageal ulcer. Oo, tsaka natanda ko sabi ni Dr. Eugene, referred pain, di ba? Ayan, Oo. yung heartburn. heartburn. Oo. Yan, Kaya, pwede po yan. oo. Yan po yung isa po sa mga sanhi kung bakit tayo nagkakaroon ng chest Chest pain. pain. Complication. Ito na yung komplikasyon na sinasabi ko kanina. Kapag pag hinayaan nyo lamang po itong ulcer na ito, hindi nyo po ito ginamot or pinabayaan nyo lang ito na lumala ng lumala, no? Anong mangyayari? Perforation. Ano yung perforation? Nabutas na. Oo, nabutas na yung stomach lining, or a hole develops in the lining of the stomach or small intestine and can cause infection. A sign of perforated ulcer is sudden, severe abdominal pain. Sudden, ibig sabihin talagang biglaan po yung Sakit, biglang sakit. pananakit. Pwede po yan mapagkamalan yung baka appendicitis. Oo. Oo. Pwede niyo po yan mapagkamalan na, nagkaroon ako ng biglaan o kumikirot. Kaya nga po, iba po yung pananakit po niyan, may area. Kaya nga tinuturo ko po sa inyo kanina, kung yung sudden pain po ninyo ay dito po sa may taas, consider nyo po na baka yun nga, nagkaroon na ng butas, yung stomach po ninyo. Pero pag nandito po banda sa may left, or left. Lower left. Opo. Ay pwede, yun po yung sa may... lower right? Opo. Right. Lower right. Lower right. Yung appendicitis. Kaya nga po, yan po yung mga hallmark po ng mga diseases po na yan. Kaya kinakailangan alamin niyo po kung saan. Kaya nga pinapaturo ng doktor, 'di ba? Kung Saan ang masakit. Ituro mo, no? Ituro mo yung kung saan yung masakit, or kung saan mo nararamdaman yung biglaang sakit. Para malalaman po nila kung nag-perforate ba or nabutas na ba yung stomach lining po ninyo. All right? So again, yung sinasabi ko nga kanina, meron na tayong internal bleeding. Yan yung sinasabi ko na nagkakaroon na tayo ng dark stools. So those are the complications na sana hindi po tayo humantong diyan. Now, yung nga kasi nga binabaliwala yung ulcer, okay lang. Kaya pa naman eh. Okay lang na tiisin. Ganun kasi ang Pinoy no. Hindi pupunta ng ospital hangga't kaya pa. Oo. No. Kaya minsan pag uminom ka lang ng antacid, nawawala nawawala sandali, pero hindi natin alam na nag-worse na pala yung yan. Kasi nga yung antacid kasi neutralize niya lang. Pero yun nga sabi nga natin kahapon, ano ba yung root cause? Ano yung kadahilanan, no? Yun talaga dapat nating bantayan or dapat nating gamutin. Kung hindi natin gagamutin yung root cause, wala din. 'Di ba? Kung bagay antacid na ininom natin, pang-neutralize lang 'yun. Pero kung mayroon ka palang H. pylori na nagkukos, hindi natin magagamot. Kung kailangan mo na pala ng antibiotic para matanggal yung H. pylori na 'yon na nagkukos ng butas doon sa lining mo, 'di ba? So kailangan mapacheck po natin yung mga ganyan. Kaya wag po natin babaliwalain. Mamaya, huli na ang lahat, perforated na pala. Butas na yung sikmura po natin. Tapos, kain ka pa ng kain ng mga maanghang, maasim, sodas, di ba? Kape. Kape. Yung too much acid. So, tulad nung gatas,
Minsan Tama, kasi yan ang gatas ano din, eh. nakaka-irritate din yan. Yes, Ah. tama. Pataas kasi ang acid ng Oo, gatas. Minsan oo. kasi ang ginagawa ng mga karamihan kapag masakit ng sikmura, gatas na lang Gatas daw daw, muna. oo. Opo. Pero wag pong gatas muna kasi nga ang gatas ay mataas din po ang acid po niyan, no? Kaya mas lalong mai-irritate yung stomach lining po ninyo. Scar tissue, no? That this thick tissue that develops after an injury. Yun na yun, yung sinasabi natin. Siyempre, nagkaroon ng sugat, hindi naman yun ano, Peklat. may peklat na, Oo. no? So those are the complications of peptic ulcer, Ulcer. no? So internal bleeding, perforation saka scar tissue. All right? So there are 3 complications that are serious and may require surgery. Naku, hindi na po sana tayo humantong Oo sa nga. ganito, no? Lalo na ngayon, mahirap mo ospital. Oo, nako, surgery, Yes, madami oo. ka pong kailangan ipakita dyan. Marami pang series of tests Oo. bago ka dumating dyan sa surgery po na yan. Seek urgent medical attention if you experience the following symptoms. Sharp abdominal pain. Yan yung sinasabi natin, yung biglaan, sudden yan. sumakit. Oo, bigla. Kasi nga perforated na. Fainting, excessive sweating, or confusion as this may be sign of shock. Oo. Bakit? Bakit nagkaroon ng shock? Pwede kasi itong septic shock na eh. Kasi nga na-perforate yung tiyan, lumabas, biruin mo, nabutas yung tiyan mo. Saan pupunta yung acid? Siyempre doon sa organs na. oo, peritoneum po natin, doon sa organs po, sa iba pa pong bahagi ng ating katawan. So those, pwede pong maging sanhi po yun. And also yun nga, blood in vomit or stool. Oo. Yan, babantayan po natin yung mga yun. Sinasabi ko po kanina. And abdomen that's hard to touch, no? So yan po, isa po yan. So dito po yung abdomen po natin ay matigas, no? Abdominal pain that worsen when movement but improves when lying completely, no? So those are the signs and symptoms na baka kinakailangan na po nating ma-surgery or humantong tayo dyan. No? Bantayan po natin yung mga symptoms yan. All 3 complications are serious and may require surgery. Seek urgent medical attention if you experience the following symptoms. No? Yan nga, isasabi nga po natin kanina, yung mga symptoms po na yan. Alright, so treatment. Ano ba yung pwede po natin gawin dito? Yung pwede po nating gamot na pwede po nating bigay. How to treat peptic ulcers? Yan. Treatment will depend on the underlying cause of ulcers. Yun nga, sabi ko po natin kanina. Depende. Kung may infection, kailangan antibacterial. Antibacterial. Oo. Yun nga, yung cause lang naman po nung smoking, yun nga, nadadamage nga siya na yung acid, tawag nito, nasisira yung stomach lining po natin, antacids, yung sinasabi po ni Doc Julie kanina. Pero nga, paano kung H. pylori pala ang sanhi? No? Tatandaan po natin ang H. pylori ay nakakahawa. Pwede po yan, no? Yung aking ginagamit ay yung kunyari, ininuman ko at ininuman ni Doc Julie, may H. pylori ako, pwede po siyang mahawa through that contamination. No? So, nakakahawa po ang H. pylori. Kaya dapat ma-diagnose agad eh. Kasi baka kumalat pa sa pamilya yung H. pylori. Alright. So, how to treat peptic ulcer? Yun nga, sabi ko nga, meron proton pump inhibitors na binibigay ang mga doctors po na yan. So, para at least ma-reduce yung stomach acid po natin. Alright? So, how to prevent peptic ulcer? Sabi nga dyan, do not drink alcohol. Wash your hands frequently to avoid infection kasi nga, saan natin nakukuha yung H. pylori na yan? Doon sa mga contaminated na mga bagay, no? So, kailangan natin maghugas ng kamay bago at pagtapos kumain. Limiting your use of ibuprofen and also quit smoking and eat fruits and vegetables. So, napakadali lang po ng mga ng mga prevention ng peptic ulcer. Pero bakit po lagi nangyayari ito at bakit tawag nito, common sa Pilipinas at common po sa mga bata. Kasi nga, kung ano-anong sinusubo ng mga kabataan po na yan. No? Kaya iwasan po natin at lagi po tayong maghugas ng kamay. Pero
for sure naman sa ngayon sinabayan na ng COVID talagang very hygienic na ang mga tao ngayon, tao. 'di ba? Natututo na. Natututo na. Kaya yun nga, kung meron po kayong mga hugasin or mga utensils na pwede nyong ibabad sa mga may init na or kumukulong tubig bago po ninyo gamitin, mas maganda po yung ganun. Ma-practice nyo po yung ganun. Lalong-lalo na magkaroon kayo ng parang weekly or twice a week na general cleaning sa kusina para maiwasan nyo po yung ganitong peptic ulcer. Medyo masakit po talaga to. Hindi ka po talaga papatulugin din nitong peptic ulcer na to no? So, yun po yan. So, tignan po natin kung paano na de-develop yung ulcer. Sana ma-play po itong video po natin na ito. Alright. Check lang po natin kung nag-play kasi medyo... Sir Con, Opo. paano natin malalaman na meron na akong, bukod doon sa symptoms, pwede ba siyang, meron mga procedures ba na pwedeng gagawin sa isang taong nakakaramdam ng symptoms para ma-confirm lang na peptic ulcer na? Meron po. May mga test po na gagawin. GGT, yung pinapasok. Pwede rin po. GGT ba yun? Or, Opo, yung Endoscopy. endoscopy or colonoscopy. Ayan, oo. Yan, pwede po yan. Oh, wait. Alright, so sige, next time po siguro mapapakita po natin yung video po na yon. So again, sana marami po kayo natutunan dyan sa peptic ulcer po na yan na tinalakay po natin. Again, another karagdagang impormasyon lamang po ito patungkol dyan sa ulcer po na yan. Kasi nga, very common ito sa atin Kaya nga gusto kong matalakay yung mga common diseases na nararamdaman dito sa Pilipinas para at least kung meron man silang ganitong klaseng simptomas, mapa-check up na agad nila or mapunta na agad, ma-diagnose na agad kung H. pylori ba to. Kasi nga, minsan nakala nila yung ulcer ay bunga lang ito ng bunga lang ito ng nasobrahan lang ito ng kape, nasobrahan lang ito ng soda. Pero yun pala, pwede palang H. pylori. Oo. Yun ang sinasabi Siguro, sir, natin. kung tuloy-tuloy yung pananakit, magtataka na sila, bakit tuloy-tuloy pa rin? So, mas maganda talaga magpa-check up na. Yes, kasi minsan hahantong na sila doon sa yung nagkaroon na sila ng bloody stools yung or bleeding bleeding na. Ibig sabihin nun, butas na po. Oo, magtaka na, Too diba? late na, no? Ibig sabihin, tatahiin na po ng doktor yung butas na ng stomach lining po ninyo. Again, very too late na. Yung kaninang endoscopy, makikita yan, di ba, Sir Conrad? Opo, makikita naman yung po. procedure, medical procedure ng endoscopy, makikita yan. Pero may Peptic mga ulcer. series of test na rin na para lang malaman yung yung tawag nito, yung peptic ulcer. So again, ay sana nagkaroon po kayo ng idea patungkol po diyan sa peptic ulcers po na yan, no? Na hindi lamang po yan bunga ng smoking or pag-iinom ng soda, pwede rin pong bunga ng H. pylori bacteria po na yan. Alright, so if you have any questions po patungkol po dyan sa tinalakay po natin na yan, ay feel free to comment it dito sa ating comment section box para at least ay masagot po namin yan sa abot ng aming makakaya. Alright, so pero bago habang naghihintay po tayo ng mga katanungan po na yan, ay i-announce na ni Ma'am Baby yung mga winners po natin for 3 days. 3 days po yan. 3 days po tayo hindi nag-announce pero i-announce na po ni Ma'am Baby yung mga winners po natin. 300 na yan. Oo, eto na po. So, last Friday muna, yung mga winners po natin, o mga viewers po natin last Friday, ang nangunguna po, walang iba, ang mga taga South Border. Meron po silang 40 viewers last Friday. And then, ang South, meron pong 30 viewers. East family, meron din silang 30. And then, also, dalawa pala ang number 2 natin. Ang South and East family, I think 30 viewers po sila last Friday. And then, pangatlo po, ang Southeast family, may 21. And then, Pasay West, merong 19. And then, ang Central family, meron pong 17 viewers. So, yan po yung 5 nanalo ng tigwa 100 pesos. And then, meron po tayong tig 50, ang taga Southwest family, meron po silang 15 viewers last Friday. So, yan po ang ating mga viewers last Friday. Ito naman po nung Tuesday. So, tatatlo lang sila.
last Tuesday na pumasok sa ating requirements or criteria na Oo. dapat 16 pataas. So, yung Tuesday po ay meron silang, ang South border pa rin, ang nangunguna 32, at ang South ay 21, at ang East ay 19 viewers. So, yan lamang po ang nakapasok. So, yung the rest siguro bumaba na sila sa 10 below. Okay, ito po yung Tuesday. And then, ito po yung kahapon na nanood po. Number 1 pa rin ang South border. Meron po silang 43 viewers. Pangalawa po, ang East family, meron 26 viewers. Ang South family, meron 25. Western Union, ang pagbabalik ng Western Union, meron silang 23 viewers. And then, ang Southeast, meron 22 viewers. So, yan po yung 5 na nanalo po ng tigwa 100 pesos worth of load. And then, ang pang-anim po, number 1 sa 50 pesos, ang Makati West. Yan. So, yan lamang, Sir Conrad, yung ating mga winners from Friday hanggang kahapon na nanood po sa ating programa. Maraming salamat and congratulations po. Alright, so maraming salamat po. Siguro nga, sasabi nung isang leader po dito, dahil daw po yung 3 lang nanalo, naputol daw po. Oo nga, tama, yung Tuesday. Oo. Wag po natin gawing rason yung pagputol-putol po na yan. Natin. Bakit nga naman? Oo, kasi may nanalo pa rin diba? di ba? So, yung nga po, ibig sabihin, hindi nagsubaybay na. Tinatawagan natin ang mga taga West Bank. Oo nga. Oo nga, West Bank. Nasaan na? Ako rin ba, mananawagan mga taga Antipolo, Marikina. Matagal na tayong wala sa linya. Ay, nananawagan din ako sa Western Union. Maging consistent po tayo, no? Kasi mahirap naman yung parang weather lang tayo. Tama. Kaya supportahan niyo po ang ating mga programa. No? Sir Conrad, paalala natin yung pa-contest ni Ma'am Ayun nga po, Ces. tama. Paalala po, deadline po ngayong araw po na ito. Hanggang 12 midnight po, pwede po kayo magpasa ng picture sa akin. Alam ko meron na tayong 3. Meron ng actually, may 4 na. May 4 na? Kaya lang Wow. kasi yung isa, sir, pinaulit ko yung picture kasi nakasama siya sa picture. Dapat Isasend natin wala. kay Ma'am Oo, Ces. So, tama. makikilala siya. Kaya pina-edit ko muna. Oo, nakita ko po yung mga pictures talagang diba? Ang gaganda, pambihira. sarap. Mahihirapan po ang ating Yung isa doon, natikman na namin. Oo. Sir Conrad. Natikman niyo talaga person. Wow, tindi, diba, So, again, ay patuloy po kayong mag-submit ng mga entries po ninyo. At again, 500 po ito. 500 po ang mananalo po dito. At again, ang criteria po is yung low carb and high protein. Okay? Balikan nyo po yung mga lesson po ni Ma'am Ces patungkol sa mga carbohydrates po na yan. At yung mga high protein na yan. At least magkakaroon po kayo ng idea paano nyo po gagawin yung menu po ninyo. Alright? So again, depende pa rin yan sa presentation. Diba? Depende pa rin yan dun sa kung paano nyo po ayusin yung pagkain po ninyo. So, again, ang kagandahan po nito, ang goal po natin dito sa papromo po na ito, para malaman po ninyo yung mga low carb, ito pala, low carbohydrates pala ito. At pag natikman nyo na po personally, pwede pala natin gawin na ulam pala natin mga ganitong klaseng pagkain. Again, kung meron kayong diabetic patient or nangangailangan nangangailangan ng ganitong klaseng diet, pwede nyo pong gawin. Diba? So, yan po ang goal po namin yan. Pero again, sana marami pong mag-submit. Meron na po kaming 4 na entry. So, submit lamang po ng submit para po marami pong pagpilian ang ating judge po bukas. Ating nutritionist po bukas, no? Siya po mismo. Pahirapan natin siya, no? Pahirapan natin. natin. Mukha talagang mahirapan. So, baka ilan na, 4 na, ma'am. 4 ang entry na. Baka bigyan ng tigi-isang, yan? Hindi natin alam. 500. Hindi natin alam. Nung last time nga, ang usapan is... Kasi masama Isa din lang. magalit. Oo. Masama din magalit si Oo, Ces. masama magalit. Nagulat din ako nung last Friday. Sabi niya, 2 ang winner po natin. Pero again, maraming salamat Ma'am Ces dyan sa inyong papromo po na yan. Tunay nga na nagiging blessing po yan sa mga kapatiran po natin. Kaya hindi lamang po sa may hilig magluto, no?
kung talagang gusto nyong pag-aralan at gusto nyong subukin ang inyong kakayahan. Kakayanan sa pagluluto. Oo. So, pwedeng-pwede na yan. Pwedeng-pwede po Dito yan. natin masusubukan yan kasi ang mag-check ay nutritionist. Oo, di ba, no? kaya nga po hindi namin pinapakita yung kung sino ang sender. Oo, kasi minsan baka pwedeng sabihin bias or pwedeng sabihin na lalo na pagka-area. Oo, mahirap na. tama. Oo, pero yun nga, submit lamang po kayo ng submit dito sa kay Ma'am Baby ng mga pictures po na yan at ipapakita po natin yung mga pictures na yan, yung mga entries po na yan bukas. And bukas din, i-announce na rin yung winner po winner natin. natin. After nitong promo na to, promo. itong July na to, meron po Meron na tayong naman. ilulunsad na bagong promo po ulit para po at least makatulong na naman po dito sa ating programa at makapanood po muli kayo. Again, load na naman din po ito na pag-uusapan po natin. No? Karagdagang load po ito. Pero lalakihan na natin. Ay, matindi. Lalakihan pa. Alright, so andito po yung ating promo girl. Promo girl. Kaya Saka hindi. hindi, abangan nila kasi baka doble ang promo. Yeah. Kasi ang August is our anniversary month. Ay, oo nga pala. Oo, Tama. kaya bibigyan natin ng magandang rin yan, bulusok para enjoy lang tayo na enjoy. Ganun. Yan. Tama naman po yan. Kaya let's all be excited sa mga promos po na yan. At sana po ay mag-join. No? Mag-join po kayo dito sa ating mga promo. So, meron ba tayong mga katanungan, ma'am, patungkol doon sa ating diniscuss? Parang wala. Doon naman sa aking parang wala naman eh. Oo. Parang wala namang mga questions dun sa ating diniscuss. Alright, so again, ay maraming salamat dito sa mga umantabay at sana meron po kayo nakuhang impormasyon patungkol dyan sa ulcer po na yan. Sa mga susunod pa po na mga talakayin po natin, ibibigay ko rin po ang mga common diseases and also, ambangan nyo rin po ang discussion po na ibibigay po ng ating vet po dito. Oo, para sa mga nag-aalaga ng mga hayop po dyan. Madaming Oo. nag-aabang. Yes, na? oo. Yan, mga nag-aalaga ng mga hayop dyan, pwede pong matalakay po ni Doc Julie po dito. At kung mayroon po kayong question patungkol dyan sa mga... Marami yan kasi... Sigurado yan. Oo, maraming nag-aalaga ng Yeah, kanilang mga opo. pets. Handang-handa po si Doc Julie para sagutin po ang mga katanungan po ninyo na yan. Alright, so abangan nyo po yan, ang mga episode po natin na yan. At alam ko po ay karagdagang impormasyon na naman po yan para po sa inyo. Alright, so again, inabot po tayo ng ating oras ngayong umaga pong ito. At bibigyan ko lang ng huling greetings ang aking mga co-host po dito para po sa inyo. Maraming salamat sa mga yun sa topic na binigay ni Sir ngayon at napaka nito, very informative Yes. naman ang binigay ng ating host na Sir Conrad at salamat at sabi ko nga kanina relate ako diyan. Yun lang po, maraming salamat. Kita-kita po tayo sa bukas. Alright, sige po. Ayan, so pinapaabot po ang pasasalamat ni Ate Mayet Matienzo at saka ni Ma'am Aba dahil natanggap na nila ang kanilang papremyo doon Wow. sa Amen. pa-contest ni Ma'am Ces Ramos. Ayan, so again, kita-kita ho tayo bukas at ingat po tayong lahat. Salamat! Alright, maraming salamat po muli at muli pa magantabay tayo ng mga susunod pa po nating mga programa dito sa ating simbahan. Huwag po kayong alis dyan. Susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all.